tayo pong lahat ay naandito muli sa sanctuary pong ito. We have so many purpose kung bakit tayo naparito. At unang reason natin kung bakit tayo naparito ay para purihin, sambahin ang banal na pangalan ni Yahweh. Tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama nating pupurihin, sama-sama nating iahayag ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi sa Psalm 92, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukhang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Yahweh ng iyong ginawa. Ang iyong kaisipan, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawaan. Dakila si Yahweh. Amen. Dakila ang ngalan ni Yahweh. Tayong lahat ay magpupuri dahil siya'y mabuti. Tayo ay magpapasalamat dahil siya ay amazing God. Naandito tayo para sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan pagkat ang Diyos natin ay totoo at buhay. Amen po ba? Ano man ang ating dinadanas ngayon, tayo man ay naandoon sa pinakamataas na level ng kasiyahan o naandun man tayo sa posisyon kung saan tayo para bang namamroblema. Tandaan natin, ang God natin, siya ang ating bukas, siya ang ating buhay, siya ang ating lakas. Kaya ang papuri natin ay lakipan natin ng pag-asa na nagmumula sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. I-declare natin that God, Ikaw ang aking buhay, Ikaw ang aking lakas, Ikaw ang aking sandigan, Yahweh. Ikaw ang aking buhay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, lamang ang aming kailangan sa aming buhay. At ang aming buhay na ito, Lord, ay papuri ang ibibigay sa inyo. Hallelujah. Praise you, O Lord. Panginoon, Ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Panginoon, Ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas
aming sandigan at lakas. Ikaw ang aming best friend, O God. Ikaw ang maging himig ng aming awitin, ng aming buhay. Lord, your presence, ikaw lang, Panginoon. Ikaw ang number one sa buhay namin, O God. Ang buhay namin ay hindi namin maaangkin. Set in our hearts, God, that you love us, na kami, Panginoon, ay importante sa inyo, that you are God who is in control. Set in our minds and hearts, O God, that you are the sovereign God. Ikaw ang makapangyarihan, ikaw, Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, ikaw ay Diyos, malakas ka, malaki ka. Hallelujah. You are God alone. You are God alone. You are God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin siya dahil maging mabangong samyo sa inyong harapan ang aming mga papuri, pasasalamat at pagdakila sa iyong napakagandang pangalan. Purihin ang ngalan ni Yahweh! Purihin ang ngalan ni Jesus! Hallelujah! 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 Ikaw, Panginoon, na maging sentro ng aming mga worship. Lord, you know our hearts. Alam niyo, Panginoon, ang desire ng bawat isa. Lord, set our motives right as we worship you. You are the King of Kings. Hallelujah. Ito lang, Panginoon, ang aming may bibigay sa iyo, ang papuri at pagsamba na wagas. Thank you, O Lord. In Jesus' name, amen. Oras na po para ating kumustahin ang ating mga kapatiran. Kamayan po natin sila, kumustahin. I-welcome po natin from dulo sa dulo. Hanggat maaari po. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri.
ko kayo na makakasama kayo sa pagpupuri. I'm sure, higit ang tuwa ng Panginoon na tayo ay makita na sama-sama na magpupuri at nagpapasalamat at itinatas ang dakilang pangalan ni Yahweh. Hallelujah! Sama-sama nating purihin at sambahin si Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, naandun ang kagalakan, naandun ang kasiglahan. Sa pangalan ni Yahweh, may galak, may tuwa, may saya. Hallelujah! Tayong lahat ay magdiwang dahil ang Diyos natin ay mabuti. Hallelujah! Praise you, Lord! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, hallelujah! At papuri para sa Diyos na hati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para lang kanino? Ay para lang sa Kanya. Sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos na hati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, siya nagbibigay ng kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya.
Sa iyo ang kagalakan. Sa iyo ang lahat ng papuri. Hallelujah. You are amazing, God. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Dahil ang puso namin, Panginoon, ay binibigyan mo ng security. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang nagpupuno ng kagalakan, ng kasiyahan sa aming mga puso. In you there is peace. Dahil ikaw ang refuge namin, O God. Ikaw ang sandigan at lakas namin. Sa iyong lilim, ikaw lang, Panginoon, ang nagbibigay sa amin na ganitong comfort. Even in the middle of the storm, even in the middle of chaos, O God, ikaw ang aming kanlungan. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. We praise you. Ikaw ang peace. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim,
Panginoon, under your presence, under your love, under your grace. Mananatili sa'yo, lilin at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilin at masumpungan ka sa dakong lihim. So Lord, This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Year 1727 po, isang mayamang German nobleman ang pumasok sa isang art gallery sa Dusseldorf. Siya si Count Nicholas Zinzendorf. Isang edukadong tao, taong simbahan, isang lalaking alam yung doktrina na kanyang pinapaniwalaan. Mahilig manalangin at punong-puno ng panalangin ang buhay niya, at isang lalaking nagpapakalalim sa theology. Isang painting yung umagaw sa kanyang pansin, yung painting ng Crucified Christ na gawa ni Domenico Fetti. Below the painting, nakasulat doon yung, "All this I have done for you, what have you done for me?" Si Zinzendorf sumagot, sabi niya, "I have loved God for a long time, but I have never actually done anything for Him." Later, kinonfess ni Count Zinzendorf, nasaktan siya doon sa katotohanan. Nabasag yung puso niya. Nagising yung kaluluwa niya at na-ignite yung damdamin niya for the Lord dahil doon sa mga nakasulat doon. Kasi si Zinzendorf, alam niya yung story ni Jesus Christ. Nagbabasa siya ng Bible eh. Kilala niya si Jesus Christ, pero that day, he met the heart of Christ. Mula sa encounter na yon, to know Christ, ito yung naging deep cry of Zinzendorf's soul. Ibinigay niya fully ang kanyang buhay sa Panginoon, kay Jesus Christ, and later, siya yung nanguna sa Moravian Missionary Revival, isa sa mga greatest movements of the world evangelism in history. Last week po, pinag-aralan natin of having the mind of Christ, wired like Jesus. Yan yung naging title ng pag-aaral natin. Iseset natin yung ating mga thoughts, yung mga desires natin, yung mga decisions natin sa Lordship ni Jesus Christ. At nalaman din po natin na ang transformation ay nagsisimula sa ating mga isipan. Kung hahayaan natin na matransform ang ating mga isipan. And that kapag inisip natin si Christ at all times, yung buhay natin ma-empower din katulad ng power na meron si Jesus Christ. Pero today, we will go deeper. Having the mind of Christ ay hindi lang po thinking yung mga thoughts na dapat ay naiisip ni Jesus Christ. It's about knowing the person behind those thoughts. Ang isang renewed mind ay maglilid sa atin para sa isang renewed cry. The mind of Christ ay magpuproduce ng desire for more of Christ sa buhay natin. At ito po ang panawagan ng Holy Spirit sa atin. Dadalhin niya tayo from thinking about Jesus Christ to truly knowing Jesus. Dadalhin tayo ng Holy Spirit sa umagang ito from information do sa mga alam na natin to intimacy. From principle to the person He is. Kung yung last sermon po natin ay sumagot sa tanong na, how should a Christian think? Ang message po natin sa umagang ito ay sasagot sa tanong na, what should a Christian truly desire?
At ang sagot po ay galing sa same cry na nag-uumapaw sa puso ni Apostol Pablo na nasa Philippians 3 verses 10 hanggang 11. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ng malakas. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. This is the deep cry of the soul ng isang tunay na Kristiyano. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon namin sa umagang ito, patuloy namin po, Panginoon, itinataas ang pangalan mo. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang makilala kang lubusan, ito ang maging deep cry of the soul of your children dito sa CCFI. At itulot niyo po, Panginoon, na mabuksan ang aming mga puso at isipan at mag-glorify ka namin ng lubos-lubusan sa buhay namin ito. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sabi po ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Kaya nga po itinatanong ko sa inyo sa umagang ito, kilala mo ba si Jesus Christ? Or may alam ka lang tungkol kay Jesus? Sabi ni Thor last week, para magkaroon tayo ng mind of Christ, kinakailangan nasa sa atin yung heart ni Christ. Ang Christianity ba na meron ka ay information lamang or isang intimacy with the Savior? Ang faith mo ba ay isa lamang ritual o nakasanayan mo na lamang o isang relationship with Him? Dahil ang deep cry of the soul of a true Christian, ang true cry ng isang born-again heart ay same cry na isinisigaw ni Apostol Pablo sa Philippians 3:10, doon sa passage natin. Sabi ni Apostol Pablo, I want to know Christ. Ang makilala si Christ, hindi lang yung mga miracles niya, hindi lang yung kanyang mga doctrines, yung kanyang mga katuruan, hindi lang malaman kung ano yung full story ni Jesus Christ at lahat ng mga gagawin pa ni Jesus Christ na ipinangako niya sa Bible, but to know Christ fully. Ang greatest desire ng isang true Christian is to know God. Katulad ni Moses sa Exodus 33:18, ang panawagan niya, sabi niya sa God, show me your glorious presence. Si King David, ang sabi niya sa Psalm 63:1, I earnestly search for you, my soul thirsts for you, my whole body longs for you. At katulad ni Apostol Pablo sa passage natin sa verse 10, I want to know Christ. At ang lahat ng iba pang mga desires ay nagiging dim, nawawalan ng liwanag, nawawalan ng kislap beside the desire to know Christ. Sa sinabi nila, clear, na posible pala na maging matagal ka ng miyembro sa loob ng church. Posible pala na matagal ka nang nakakilala sa Panginoon and still hindi mo pa rin kilala si Jesus Christ. Kahit si Philip, lumakad siyang kasama si Jesucristo, isa siya sa mga tinawag na apostol. Pero na-miss pa rin niya kung sino si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ sa John 14:8-9, have I been with you all this time and yet you still don't know who I am? Bakit? Ang tagal-tagal na nilang magkasama ni Philip pero hindi pa rin kilala ni Philip si Jesus Christ. Ang problema ay dun po sa salitang know. Kapag binabanggit po sa Bible ang knowing God, ang sinasabi po dito ay hindi intellectual knowledge. Sabi ni J.I. Packer, a little knowledge of God is worth more than a great deal of knowledge about God. Yung konting pagkakilala sa God, ito po ay higit na mahalaga kesa sa napakaraming kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Ang dami-daming mga Kristiyano tumitigil na kapag meron na silang information. Tumitigil na sa pagkilala sa Panginoon. Nabasa ko na kasi yung buong Bible Pero hindi po yung pagbasa ng buong Bible ang prioridad ng ating Panginoon na gusto niyang mangyari. Ang gusto ng Panginoon na mangyari ay isang intimacy with us. Isang malalim na relasyon.
Dahil pag sa Bible po ang binasa natin, merong 3 levels of knowing. Pag meron tayong Greek study, sa Mark 14:68, nababanggit po dito ang 2 word. Sa ibang version po, sa NLT po kasi tayo, pero sa ibang version, isa lang, know. Pero sa NLT, nung tanungin nung mga babae si Peter, if kilala nila si Jesus Christ, dininay ni Peter, nakilala niya si Jesus nung ipapako at pinaparusahan na si Jesus Christ. Sabi ni Peter, I don't know or understand what you're talking about. Sa ibang version, isa lang yung word, I don't know him. Pero dito sa NIV, sabi niya, I don't know or understand what you're talking about. Sa Greek po, yun ay I don't oida or epistamai what you're talking about. Ang Greek word po na oida, ang ibig sabihin po nito ay head knowledge. Mga katotohanan, mga informations na inilagay mo sa isipan mo. Nung sabihin ni Peter na I don't oida him, wala akong impormasyon tungkol sa kanya. Wala akong alam tungkol sa kanya. Yun sinasabi ni Peter. Ang source po ng oida, nitong head knowledge na to ay from our studies, from reading the Bible, from memorization, or listening sa mga seminars, sa mga preaching. Dadami ang oida mo if palabasa ka, if palaaral ka. Yung pangalawang Greek word na sa English nilagay po sa NIV na understanding, sa Greek word po, ito ay epistamai, meaning practiced knowledge, familiarity. Kaya nung tinatanong si Peter, sabi niya, wala akong information tungkol sa kanya at hindi ako pamilyar sa kanya. Yun yung sinasabi ni Peter. Wala akong practice knowledge tungkol sa sinasabi niyong Jesus Christ. Talagang dininay niya si Jesus. Ang source po ng epistamai ay by repetition, by habit, or exposure. Kapag lagi mong kasama, natututo ka. Epistamai. Dahil naging acquaintance na kayo, familiar na kayo, laging merong contact between the two, comprehend mo ngayon, naiintindihan mo na ngayon, alam mo na kasi sanay na sanay ka na sa Kanya. Yun po yung ibig sabihin ng understanding or epistamai. Yung third word para sa word na know sa Bible ay nasa Philippians 3:10, yung passage natin. Sabi ni Paul, I want to know Christ. Yes, know Christ. Yung know na yon ay ginonay. Sabi ni, kung babasahin po natin sa Greek, I want to know Christ, yes, ginonay, the power of His resurrection. Yung pong word na ginonay, from original Greek word na ginosko. Greek word na ginosko, na ang ibig sabihin ay isang intimate knowledge, by experience. Intimate knowledge, mas malalim ng pagkakilala kasi meron kayong malalim na relasyon. Naging example nga po last week na kapag meron kang asawa, kilos pa lang yan, alam mo, kahit tinatago ng asawa mo at hindi niya sinasabi na galit siya, alam mo na nagagalit siya. Kasi meron kayong intimate relationship. Ang source po ng ginosko ay by encounter, by relationship, by involvement. Nagigain po ito kung meron kang fellowship with the person. Kung lagi kang nai-involve. Katulad ng mga nag-aaral ng nursing, pagkatapos yung malaman yung lahat ng facts, yung lahat ng information ang gagawin sa inyo ay mag-OJT kayo. Sa mga teachers, merong mga immersion, merong mga internship na tinatawag pag nag-aaral para mas malaman. Mas merong knowledge kasi naramdaman mo at nangyari sa'yo. Hindi po natin marireach yung ginosko by intellect lang. Kung matalino ka lang, kung memoryado mo lang lahat, kung routine na lang sa'yo, nare-reach po natin yung ginosko knowledge by involving our life in the life of Jesus Christ. Maaaring mapuno ng napakaraming information ang isipan mo, pero tanging intimacy with God can fill your soul. Maaaring napakarami mong alam na salita ng Panginoon, batas, iniuutos ng Panginoon, pero hanggat hindi mo siya sinusunod, hindi mo maa-attain ang ginosko.
Maaaring kilala mo na ang Diyos dahil nabasa mo na ng 10 beses ang Bible. Pero, hanggat hindi ka nagkakaroon ng relasyon sa Kanya, walang ginosko na nangyayari. Ang panawagan po ng Panginoon, to know God by ginosko. Hindi enough yung oida, hindi enough yung epistomai, to know about God. Ang nangyayari nga lamang po ay merong nagiging danger doon sa word na epistomai at saka yung word na oida. Kapag meron na tayong alam sa Panginoon, kasi naiisip na natin na kapag may alam na ako, nabasa ko na, alam ko na yung story, ay malalim na yan. Marami na siyang alam. Napakaraming facts, kahit yung hindi alam ng mga pangkaraniwang Kristiyano, alam niya. Talagang palaaral yan. Kaya marami siyang alam tungkol sa Panginoon. Kilala na niya ang Panginoon. Pamilyar na siya sa Panginoon. Sanay na. At para sa nakararaming Kristiyano, enough na yon. Pero ang totoo, hindi tama na sabihin natin na alam na natin o kilala na natin ang ating Panginoon kung puro head knowledge lamang. Kinakailangan ng heart knowledge. Kinakailangan ma-experience natin ang ating Panginoon. Maaaring magbasa ka ng Bible, matutunan mo sa pakikinig mo ng salita ng Panginoon na ang Diyos na sinasamba mo ay isang all-powerful God, isang omnipotent God, omniscient God, alam niya ang lahat ng bagay, isang God na present sa lahat ng lugar, napaka-powerful, present everywhere. Pero, though maganda yan, pero ang katotohanan po, kung ang God na sinasamba mo ay concept lamang sa isipan mo, kilala mo lang siya dahil sa nabasa mo, walang buting maidudulot yan sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kulang yan, head knowledge. Ano nga bang mabuti kung malaman mo na omnipresent ang Panginoon? Ano nga bang mabuti kung malaman mo na omniscient siya, na ang ating God ay omnipotent? Magiging mahalaga lang ang lahat ng yan nang alam mo tungkol sa Panginoon if mararanasan mo ang pagkilos niya sa buhay mo. Magiging mahalaga lang na merong Diyos kang sinasamba na all-powerful, all-knowing, all-present God kung hahayaan mo na hawakan niya ang buhay mo. Huwag po tayong magsettle lamang sa head knowledge about God. Kinakailangan nating ma-experience ang ating Panginoon, the Ginosko way. Ito yung sinasabi ni Paul sa Philippi Christians. Knowing God ay kinakailangan nag-i-involve ng pag-encounter natin with Him. Malalaman mo who He is the way He says He is. Pag sinabi ng Panginoon na ito ako, alam mo, ay oo, alam ko kasi naranasan ko na yan. Simula po kasi na maging Pharisee si Paul, marami na siyang alam tungkol sa Panginoon. Sabi nga ni Paul, nasa kanya na ang lahat ng religious qualifications. Nandun na siya sa apex of Jewish leadership. Siya na yung pinakamataas, pinakamarunong, pinakamaraming alam, pinakamagaling sa lahat ng Pariseyo. Ang dami niyang alam tungkol sa God, pero hindi niya kilala si Jesus. Not until na-meet niya si Jesus face to face on the road to Damascus. Kaya nga gusto niyang patayin yung mga Kristiyano Kasi hindi niya kilala mismo si Jesus Christ by heart. Nabago lamang ang buhay ni Pablo, hindi dahil marami siyang alam tungkol kay Christ, kundi dahil na-reveal kung sino nga si Jesus Christ para sa kanya. Sa verse 3, sabi ni Paul, we must put no confidence in human effort. Bakit daw? Bakit hindi mo pagkakatiwalaan ang human effort? Kasi in order to ginosko God, to know God fully, sabi ni Paul sa verse 7, yung mga bagay na dating mahalaga para sa akin, now I consider them worthless. Si Paul, willing siya na talikuran yung kanyang human accomplishments in order to gain ginosko knowledge of Christ. So verse 8, he continues, sabi niya, counting everything else as garbage so that I could gain Christ. Ginamit ni Paul yung ing form of the verb. Ginamit niya yung present tense ng verb na count. Ini-indicate kasi niya na nangyayari yung
yung pagka-count niya ng things, nangyayari yung counting na yon present sa buhay niya habang isinusulat niya yung verse 8. Nagpapakita lamang ito na kahit natanggap na niya at nakilala na niya si Jesus Christ on the road to Damascus, priority pa rin hanggang ngayon. Far above everything else para kay Pablo ang patuloy na makilala si Jesus Christ. Napakagandang example ng sanctification para sa mga Kristiyano. Yung salvation na tinanggap natin on the cross of Calvary, nagko-continue ang influence nito on the way we live hanggang ngayon. Nagpapatuloy, hindi natatapos, hindi porket 10 taon ka na sa church, ay okay ka na, magaling ka na, kilala mo na si Jesus Christ. Hindi. Ang pagkakilala kay Jesus Christ ay nagko-continue hanggang ngayon. Kaya nga, pinabago ka ng Diyos from glory to glory. Kapag tinanggap natin yung salvation na ini-offer ni Jesus Christ sa cross of Calvary, nagiging greatest passion na ng isang Kristiyano ang kilalanin si Jesucristo deeply. Kaya nga, sabi ni Pablo sa verse 7, I once thought these things are valuable, but now I consider them worthless. Nagbago yung panawagan ni Paul from religion to relationship. Ang dami-daming mga Kristiyano, tumitigil na sila kapag oida na nila, kapag epistomay na, kapag kilala na nila, may mga information na sila tungkol sa Panginoon. Pero si Paul, ang hinihiling niya ay ginosko, to experience Christ every day. To experience yung 3 dimensions ng knowing Christ. Ano-ano yung hiling ni Pablo? His power in me. To experience God's power in Him. So verse 10, ang sabi niya, and experience the mighty power that raised Him from the dead. Ang tunay na Christianity po ay hindi isang sin management. Hindi ka naging Christian kasi gusto mo lang matanggal yung mga burdens mo, yung mga kasalanan mo. Hindi ka naging Christian dahil gusto mo lang maging mabait. Or gusto mo lang mabago ka. Yung, halika nga, para mabago ka, sumama ka sa akin sa simbahan. Hindi po yun ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano is a resurrection life. Ito ay isang born-again experience. Mamamatay yung dating ikaw at mabubuhay ang panibagong ikaw para kay Kristo. And the same power na bumuhay kay Jesucristo nung mamatay siya doon sa cross is the same power na magbibigay sa atin ng lakas para i-break ang lahat ng mga chains na meron ka. That same power will destroy the sin in us. That same power ang magre-resurrect ng bagong ikaw. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya siya nagbabago araw-araw eh. From glory to glory kasi lahat ng mga burdens, lahat ng mga brokenness, binibigyang kagalingan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nag-empower sa atin para makasunod. Amen? Hindi tayo naging Kristiyano dahil kukuha lang tayo ng lakas at magiging mabuti na tayo. Nagiging mabuti tayo dahil kasama natin si Kristo at kinikilala natin siya araw-araw. Amen? Kaya walang bakasyon sa pagiging Kristiyano. Tuloy-tuloy lang para kay Kristo. Ang sabi sa John 3:3-5, sagot ni Jesus Christ kay Nicodemus, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Verse 5, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Ang pagbabago po ay nagsisimula dahil ng Spirit in us. Dahil ng Holy Spirit na nasa sa atin, binibigyan tayo ng tatak ng Holy Spirit. Kaya nga po, nagiging posible ang mind of Christ dahil ng Holy Spirit. Sabi nga ni Charles Spurgeon, without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without wind, branches without sap. Kinakailangan natin ng flow ng Holy Spirit, ng paggalaw ng Holy Spirit,
Yung pagkilala sa Panginoon, the Ginosko way, ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan magtataka ka, bakit itong kapatid ko na to, ang bilis-bilis lumago sa pananampalataya? Hindi yun dahil mabait siya, dahil mabuti ang ating Diyos. Kinakailangan po natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Dahil ang power po ay nagpo-flow, hindi dahil nagtatry tayo ng nagtatry. True power flows dahil nag-a-abide tayo sa Panginoon. All by His grace and grace alone. Yung power in us dahil ng grasya ng ating Panginoon. Dahil niya at hindi dahil natin. Kaya nga sabi ni Pablo, I want to know Christ more and the power of His resurrection. Yung kayang gawin ng Diyos sa akin, hahayaan ko na gawin ng Diyos sa buhay ko. Para lang po yung cellphone. Kahit gaano kamahal pa ng cellphone mo. Kahit yan pa yung pinaka-latest ng Apple. Sabi nila 17 Pro Max daw. Wow. Kahit ano pa yan. Kung may 18 na, kahit 18 pa yan. Kahit gaano pa yan kamahal at kaganda. Ang isa pong phone, kapag kinakailangan niyang ng battery, hindi po niya kayang maglakad papunta dun sa saksakan at kailangan ko ng power. Magkakaroon ako ng sarili kong power. Yung power hindi galing sa kanya. Kinakailangan niyang magstay connected to the source. Ikaw ang magsasaksak ng cellphone mo. And the moment na naka-plug in na yan sa power source, saka lang magpo-flow ang power. Likewise, ang sabi ni Jesus Christ sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. To know His power ay hindi magta-try harder ang mga Kristiyano. To know His power is to draw nearer to Christ. Kinakailangan mong lumapit at magpakalalim sa Kanya. His power in me. Kung gusto mo ng power ni Christ, huwag ka lang higi ng higi. Lumapit ka kay Kristo. Amen? Know His power and know His pain with me. Yun yung sabi ni Paul. Sabi niya sa verse 10 ng Philippians 3, I want to suffer with Him. Ito po yung point kung saan maraming mga believers yung tumitigil na. Gustong-gusto natin ng blessing. Gustong-gusto natin ng favor ng Panginoon. Gustong-gusto natin ng protection. Gustong-gusto natin ng miracles ng Panginoon. Gustong-gusto natin ng healing ng Panginoon. Pero sabi ni Paul, kung gusto mo talagang makilala si Jesus Christ, I must also share His sufferings. Dahil meron pong isang klase ng intimacy with God na nafo-form lamang in hardship. Kung hindi ka susuko pag mahirap na ang buhay Kristiyano mo, then doon mafo-form ang intimacy na yan. Ang pagiging malapit po natin sa God, minsan hindi mo yan makukuha kung puro komportableng buhay lamang ang meron ng isang Kristiyano. Kung puro ganda lang, kung puro blessing lang ang nararanasan mo, kadalasan kesa hindi, yung pagiging malalim natin sa God, galing yan sa maraming pag-iyak. Galing yan sa maraming pagsuko at pagluhod sa Kanya. Galing yan sa napakaraming mga valley experiences natin sa Panginoon. Hindi nga ba? Kailan mo huling naramdaman na ang lapit-lapit mo sa God? Di ba? Nung meron kang napakabigat na pagsubok, nung near life and death experience na yung na-experience mo, saka ka nagiging malapit sa Panginoon at panalangin ka ng panalangin, hindi ba? Kung walang pagsubok, hindi ka na lumapit sa Kanya, di tuwan-tuwa ka na. Pero dahil sa mga pagsubok na yan, mas nagiging malalim, mas nagiging intimate yung relationship. Yun yung sinasabi ni Paul.
Kung gusto kong mas maging malalim yung relationship ko sa Panginoon, kung gusto ko ng intimacy, then, kinakailangan kong maranasan yung mga pagsubok, yung mga pains with Him. Sabi nga ni Elizabeth Elliot, God never withholds from His child that which His love and wisdom call good. Alam kasi ng God na makabubuti sa atin yung pain. Na mas magiging intimate yung relationship natin sa Kanya, na mas magiging malapit ka sa Kanya kapag merong pagsubok at problema, kaya hindi niya i-withhold ang pagsubok sa buhay mo. Suffering ay hindi po isang patunay na absent ang Panginoon sa buhay mo. Sometimes, ang suffering is God's closest embrace. Dahil sa suffering, saka mo nararamdaman yung pagyakap ng Panginoon sa iyo. Noong July 4, 1952, si Florence May Chadwick, nag-attempt po siya na languyin from Catalina Island to the California coast. Isa na siyang sikat na swimmer, world-class swimmer. Yung mga supporters niya, ang dami-dami na nag-cheer sa kanya kahit saan siya lumalangoy. Tinutulungan siyang mag-assist ng napakaraming mga tao. Nakakalangoy na siya for 20 plus miles. Meron siyang isang long swim na 26 miles sa isang icy cold water, rough ocean, pero ready na siya. Lalangoyin niya yung Catalina Island to the California coast. Kaya lang ang challenge po na to ay naging iba nung araw na yon. Kasi thick fog covered the coastline. Na naging imposible para makita niya yung kanyang destination sa kabilang dulo. Exhausted na siya sa kalalangoy niya, giniginaw na siya, hindi na niya maikampay yung kanyang mga paa at kamay, kaya siya nag-quit. Only to find out na 1 milya na lang ang layo niya from the shore. Sabi niya, I couldn't see the shoreline, so I lose hope. Nawala na ako ng pag-asa, hindi ko makita eh. At tagal ko nang lumalangoy eh. Kaya sumuko na siya. 25 miles na yung nalalangoy niya, dun pa ba siya susuko? Yes, sumuko siya. 1 mile na lang dahil hindi niya makita yung dulo. Yung mga suffering po, katulad yan ng fog. Yung mga trials natin, katulad yan ng fog. Katulad ng fog, yung mga pains na nararanasan ng mga anak ng Panginoon. If i-cover ng fog na ito, if hindi mo matatanaw yung shoreline of victory, if hindi mo maaalala yung mga promises, yung price, yung presence ng God, hindi mo mararamdaman sa buhay mo, matetempt ka talaga na mag-quit. 2 months later, si Florence, nag-try ulit siya. September 4, 1952. Same distance, same cold waters, same thick fog. Pero this time, naging iba na. Sabi niya, sa kanyang paglangoy, kahit hindi niya nakikita yung kabilang dulo, she kept a picture of the shoreline in her mind the entire time. Kahit na lumalangoy ako, hindi ko kita yung kabilang dulo ng nilalangoy ko na 26 miles, inilagay niya sa isipan niya yung picture ng dulo. Kahit hindi ko nakikita with my own eyes, nakatatak sa isipan ko yung picture ng dulo ng langoy na ito. And this time, she made it. Alam mo ba, na merong mga nakakakilala sa Panginoon na nagpapatuloy ng paglangoy kahit makapal yung fog sa buhay nila dahil ang mga mata nila ay nakatuon tanging kay Jesus Christ at hindi doon sa malamig na tubig. Hindi doon sa turbulent water. Yes, merong power, merong victory kapag ikaw ay nasa mountaintop experience mo with the Lord. Merong power kapag ka nararanasan mo yung mga pagbabago na ginagawa sa iyo ng Panginoon sa buhay mo. Pero merong intimacy in the fire. Merong intimacy sa lahat ng mga pagsubok. Hebrews 12:2 says, keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Ituon mo lang ang isipan mo, ang mata mo, ang insight mo sa author and finisher of our faith.
To know Christ deeply is to meet Him hindi lamang sa resurrection, His power in us. Hindi mo lang mararamdaman yung power ng Panginoon sa buhay mo, kundi ma-meet mo siya in fellowship. Yung pain ng Panginoon ay mararanasan mo rin. His pain with me. At pangatlo, ang sabi ni Pablo, kung gusto mong maging malalim sa Panginoon, His price for me ay wag mong iwawaglik sa isipan mo. Philippians 3:14 says, press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize. Ang pagkakilala kay Kristo, the Ginosko way, ay magbibigay sa atin ng bagong perspective. Magbibigay sa atin ng isang bagong pursuit. Magbibigay sa atin ng isang prize na hindi dapat natin kalilimutan. Dahil ang mundong ito, hindi po ito ang finish line. Ang mundong ito, ang buhay natin dito ay hindi ang reward. Masarap talaga na may mga pagpapala na nanggagaling sa Panginoon, na merong favor ng Panginoon. Talagang masarap yan. Pero wag nating pakalilimutan that Christ is the true prize. Ang goal natin ay hanggang eternity, hanggang dumating si Jesucristo dito at kaunin tayo patungo doon dahil ang tunay na prize na meron tayo ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya sabi ni Paul sa verse 13, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Hindi ka pwedeng tumakbo forward kung nakalingon ka sa likod. Hindi ka pwedeng magpatuloy kay Kristo kung nakahawak ka sa kahapon mo. Yung mga nakakilala kay Kristo deeply, nagpe-press on yan. Nagpapatuloy yan, hindi dahil sa madali ang buhay Kristiyano. Sinong nagsabing madali ang buhay Kristiyano? Malamang nga yung katabi mo na yan, umiyak yan kaninang umaga dahil sa problema, di ba? Dahil hindi madali ang buhay Kristiyano, pero worth si Christ sa buhay natin. Kaya magpapatuloy tayo, amen? Yes, totoo ang heaven, totoo ang eternity, pero si Jesus Christ is worth the race. Kahit mapagod, kahit bumagsak, tatayo at tatayo dahil si Jesus Christ ang true prize na meron tayo. Siguro nga, ang tagal na nating naging Kristiyano, pero hindi pa natin ganun talaga kakilala si Jesus Christ. Nagsaserve nata tayo kay Jesus Christ, pero may mga pagkakataon na nanghihina tayo. Dumating tayo dito sa worship, pero pagod na pagod yung ating mga puso. Yung pagod na pagod na pagod na pagod. Yung mga TikTok natin dyan, uhaw na uhaw tayo sa Panginoon. Yung nananahimik tayo sa isang sulok kasi ramdam na ramdam natin yung bigat. Pero ang totoo, ang puso mo na yan ay mananatiling restless. Yung mind mo na yan ay mananatiling mind mo na lang. Yung isipan mo na lang at kung ano ang gusto mong ipasok. Not until your heart finds rest in knowing Christ. Kilalanin mo si Kristo by heart. Kilalanin mo siya intimately at saka mo mararamdaman na yung mind mo na pala is the mind of Christ. Nananawagan ng ating Panginoon, come, know me again. Kilalanin mo muli ako. Magpakalalim ka muli sa paglilingkod mo sa akin. Dahil hindi relihiyon, hindi routine, hindi head knowledge, hindi yung distance ng paglilingkod natin at pagkakilala natin sa Panginoon, kundi relationship ang panawagan ng Panginoon. Intimacy. Ginosko. Kung ang puso mo ngayon ay hindi na ganun magmahal sa Panginoon the way you loved Him at first, alam mo bang kayang i-restore yan ng ating Panginoon? Kung ang heart mo ngayon ay nawawala na yung fire ng paglilingkod sa Kanya, yung fire ng gusto mong laging nakayakap ka sa Panginoon, then hayaan mong i-ignite muli ng Panginoon ang puso na yan. Dahil ang deep cry of every true believer is, I want to know you, Jesus. Hindi casually.
Knowing Christ, hindi occasionally. Knowing Christ, hindi intellectually, but deeply. Knowing Christ personally. Knowing Christ intimately and continually. Sabi nga ni A.W. Tozer, to have found God and still pursue Him is the soul's paradox of love. Kapatid, kung nakilala mo na si Jesucristo, and still, araw-araw pa rin, kinikilala mo pa rin siya. Tinatry mo sa buhay mo na andyan lang si Kristo, yayakapin at pipiliin si Kristo sa buhay mo araw-araw. Then, that's the true paradox of love. Let's all stand. Hindi head knowledge ang gusto ng ating Panginoon, kundi isang intimate relationship with you. Ang resurrection power ng ating Panginoon is in you. Pag nakilala mo na at mas naging malalim ka na kay Kristo, you just won't help yourself but change for the better. Hindi dahil nagiging mabait ka, kundi dahil meron kang Kristong nakikilala araw-araw. Ang pagsasuffer for Christ, yung pain niya ay mararanasan din natin. Kung itong magbibigay ng glory sa Kanya, then, i-accept mo ang pain na to. Kakayanin mo yan dahil kay Kristo na nagpapalakas sa'yo. If ang pain na ito will make you closer to God, then, i-accept mo ang pain na to. Dahil ang ultimate cry ng isang Kristiyano is to be more closer to God. At ituon natin ang ating mga mata sa Kanya dahil He is the true price for us. Tayo manalangin. Panginoon, ito ang panawagan ng aming mga kaluluwa. Ang lalo ka naming makilala, hindi ng malayuan, hindi ng intellectual, hindi dahil nabasa lang namin o natutunan lang namin o narinig lang namin. Hindi dahil sa ritual o napapractice lang namin, kundi makilala ka namin intimately kasi meron kaming personal relationship with you. At yung mind of Christ, madali yan kung meron kaming relasyon sa iyo, O Kristo. Kung ang heart namin ay patuloy na nakatuon sa iyo. Kaya itulot mo, Panginoon, na patuloy ka naming kilalanin. Araw-araw, pipiliin namin na kilalanin ka. Yung power of your resurrection at yung mga kaya mong gawin sa buhay namin. Yung mga pagbabago na yon, yung mga changes na yon na kaya mong gawin sa buhay namin, hahayaan namin at isusuko namin sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat. Kung ang pain na nararanasan namin sa mga pagkakataon ng buhay namin, yung mga circumstances na ito na hindi nagiging madali ang aming paglalakbay dito sa Christian life namin, Panginoon, then let it be. Tinatanggap namin ang lahat ng yan kung ito ang makapagbibigay glory sa iyo. Kung dito kami magiging malapit sa iyo, Panginoon. At hindi namin aalisin ang aming mga mata sa iyo, ang aming mga isipan, ang aming buhay sa iyo, sapagkat ikaw ang author and finisher of our faith at ikaw ang tunay na prize na meron kami na iyong mga anak. Ibigay mo sa amin, Heavenly Father, ang iyong mind. At pipiliin ka namin, Jesucristo, sa lahat ng sandali ng buhay namin. Kikilalanin ka namin intimately dahil ito ang panawagan mo sa amin na iyong mga anak. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon po tayo ay dadako na sa ating tithes and offering. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Amen? Amen. Nais ng Panginoon na maunawaan natin na ang lahat ng mayroon tayo, oras, lakas, mga gamit, bagay, ari-arian, at maging ating mga pera po ay sa Kanya. Ang tithing
At ang pagbibigay ng ating mga offering ay hindi lamang patungkol sa ating mga finances. Ito ay patungkol sa relationship natin sa God. Sabi kanina sa preaching, hindi sapat na meron tayong head knowledge. Ang kailangan ng God is yung intimacy ng ating relationship sa Kanya. Itong gawain pong ito ay reminder na tayo ay katiwala at hindi tayo ang owners. Kapag tayo po ay nagbigay, ina-acknowledge natin ang ownership ng ating God at hinahayaan natin na magbukas ang mga pinto para dumaloy ang maraming pagpapala. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, "Bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." First point, tithing reminds us that God owns everything. Ang tithing po ay hindi burden, siya ay reminder. Ito po ay para tayo ay protektahan dahil kapag hindi natin ni-remind ang ating mga sarili na ang lahat ay pag-aari ng God, tayo po ay nasa trouble at maaari nating nakawan o manakawan ng ating Panginoon. Ang tithing po ay para protektahan tayo from pride and greed sa pamamagitan ng pananatiling naka-align ang ating mga hearts sa truth na ang lahat ay sa Diyos. When we give a portion of what He has given, dinedeclare natin na, "Lord, You are my provider." Second point po, giving is an act of worship. Our tithes and offering are responses to God's goodness and faithfulness. Ito ang way natin ng pagsasabi ng thank you at honor sa kung ano ang meron tayo. True worship involves surrender at ang pagbibigay ay isang tangible na way upang ma-express natin ang ating surrender sa ating Panginoon. Third point po, God blesses a willing heart. When we give cheerfully and faithfully, we invite His blessing and protection over our lives. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, "Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Hayaan mo na ang iyong mga offering ay led ng ating mga hearts at hindi ang dami ng ating ibinibigay sa Panginoon. Sapagkat ino-honor po ng God ang pusong nagtitiwala sa Kanya ng buo. This teaching is a way to guard our hearts. Ganoon rin po sa pagkakaloob natin sa ating building fund, sa patuloy po nating pagdami in numbers dahil sa pagtutulungan natin sa paghayo, tayo ay nagnanais ng bago at mas malawak na templo ng God. Tayo po ay makaisa sa gawain nito, gaya po ng pakikiisa ng mga Israelita noon sa 1 Chronicles 29, na sila po ay nagbibigay ng gift sa kanilang templo. Tayo po ay makaisa rin sa gawain ito. Sa pagbibigay ng ating tithes and offering today, let's remember na hindi po ito transaction. Ito ay act of worship. Hindi tayo ang mawawalan, kundi we are investing in the kingdom of God. Let's give with grateful hearts, knowing that everything we have belongs to Him. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit.
sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat, kaya't aalay kong lahat sa'yo. Atin pong ipanalangin ang mga ito. Panginoon, maraming salamat po sa naisin ng bawat isa, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo po ng naisin sa bawat isa na magkaloob, magbigay, Panginoon, ng nararapat sa inyo, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, ay patuloy niyo kaming i-bless, patuloy niyo pong hipuin pa ang aming mga puso nang sa ganon, Panginoon, ay patuloy kaming makadulog, patuloy kaming makatugon, Panginoon, sa gawain na ninanais mo na gawin ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang mga tao na maghahawak na ito, patuloy, bigyan niyo po sila ng karunungan, katalinuhan, at ang mga perang ito, Panginoon, ay patuloy na magagamit upang kayo ang mataas. Patuloy itong magagamit sa inyong mga gawain, sa patuloy naming paghahayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo namin ito ibinibigay at patuloy kaming umaasa sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Dahil po ngayon ay buwan ng pagkilala sa mga pastors, hindi po natin palalampasin o matatapos ang buwan na ito na hindi po natin i-honor ang ating mga pastors. Amen? Yes. Sabi po doon sa 1 Thessalonians 5:12, "And now, friends, we ask you to honor those leaders who work so hard for you and for me, God, who have been given the responsibility of urging and guiding you along in your obedience." At ngayon po ay i-honor natin sila. At napakabuti po ng ating Panginoon dahil sila po yung naging pastor natin. Sino po yung nabe-bless na dahil sila yung pastor natin? Di nga. Siyempre, tayo po ay blessed na blessed dahil sila yung itinilaga ng Panginoon para mangalaga sa atin. Amen? Sabi po doon sa, may nag-send doon sa GC namin ng officers, ang mga pastors daw po ay hindi parang mga ambulances na kung kailan
merong mga critical situation, saka lang natin sila naaalala. Pastor, paki-pray po. Pastor, pakiayos naman po ng mga sitwasyon. Wow, mga magician po ang mga pastor. Pwede rin po natin silang anyayahan sa isang dinner, sa isang lunch, or kahit sa field trip, pwede rin natin silang anyayahan. Amen? Sino pong mag-i-invite? Iisa-isahin ko po yung mga pastor na nandito. Ano po? Si Pastora Ligaya, marami pong hindi nakakakilala sa kanya. Siya po ay anak ni Nanay Tinay. Ayan po. Siya po ay nagpapastor sa Dubai. At hanggang ngayon po, kahit po siya ay nandito sa atin, siya pa rin po ay naglilid doon through online. Ang next naman po ay, ito po ay marami nang narating din na mga bansa at marami na rin pong nabahaginan ng salita ng Diyos. At pag nandito po silang mag-anak, ito po yung kanilang church. Tinatawagan ko po si Pastor Eric Gumarang. Dito po sa unahan. Si Pastor Piping po, siya po ay nag-lead din po ng church doon po nung nag-a-abroad pa po siya. And hanggang ngayon naman po ay ginagamit pa rin siya dito sa ating iglesia. Sa katunayan po, siya po ang humahawak ng Oath Keepers. Ang next naman po ay si Pastor Larry Cagete. Siya po ay naging pastor po doon sa church po na sa Saudi. Nung nandun po siya sa Saudi na nag-work, at the same time, siya po ay nagpapastor doon. Siya po si Pastor Larry. And of course, ang ating pinakabata na pastor na sobrang haba ng verses na sa ulo niya. Kahit po siya ay ganong edad, siya po ay napakasipag pa din at napakalakas. Patuloy na nagsiserve sa Lord. At siya po ay nagpastor noon sa Mindoro. Pinupuntahan po namin yon nung kami mga kabataan pa. Doon po sa Nauhan. Ano po? Tinatawagan ko po si Pastor Ray Osorio. At syempre naman po, ang pinakagwapo nating pastor, pinaka-generous na pastor, at bata pa po siya, may picture tayo nung bata ka pa, nakalong-kalong kita. Ngayon ay, parang ako na ang kakalungin mo. Tinatawagan ko po si Pastor John, na napakasipag po sa gawain ng Lord. Ang ating pinakamasipag na pastora, na kung hindi pa magkakasakit, ay hindi po magpapahinga. Matigas din po ang ulo niya, dahil hindi po siya sumusunod. Pag sinabi magpahinga, ayaw niya magpahinga. So, kailangan pa po na magkasakit siya, na makakahawa na siya sa iba, kaya ayaw niyang lumabas. So, magpapahinga siya, mapipilitan siya magpahinga. Dahil sa kasipagan niya sa pagsisilbi sa Lord, talagang walang makakapantay doon. From Sunday to Sunday uli, walang pahinga. Yan po ang ating Pastora Sharon Valenton. Yan, dito po tayo. And ang atin pong Pastora Tessie Valenton na nasa US po siya, kahit po siya ay malayo, ay talagang sinusubaybayan niya po ang lahat, ang takbo ng iglesia. At lagi po siyang nagtatanong, nag-update sa akin at kay Pastora Sharon. Kilala niya po tayong lahat. Talagang siya po ay nag-update araw-araw po, pagkausap namin siya, talagang ina-update niya po kung ano na po ang progress, kung ano na po ang ginagawa natin, ano po ang projects, lahat alam niya po. Kaya naman, kahit malayo ka, Pastora Tessie, ay ino-honor namin at kinikilala, ina-appreciate namin ang iyong pagsama sa amin at pagiging pastor namin. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. At hindi man po ito sapat para sa mga kasipagan nyo, meron pong inihanda na tika kaunti naman. Ang ating church para po sa inyo. At habang pinamimigay po yan, ay gusto
gusto lang po namin makarinig ng kaunting pananalita. Huwag po kayo magpipreach. Kaunting pananalita lamang po. Ay. Good morning po. Maraming salamat po sa ating mga tapat na member din at patuloy na naglilingkod sa Diyos. At nandito po kami sa mga tulong na kailangan nyo. Kami po ay handa bilang mga pastors at sa Diyos lang po ang lahat ng papuri. Amen. Salamat po unang-una sa Panginoon at sa inyo pong mga panalangin. Alam niyo po, hindi madali, oo, pero napakasarap po maglingkod dahil alam namin ang inyong mga panalangin, yung mga encouragement ay nandyan po palagi. Kaya salamat po muli sa inyo. Maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo na patuloy pong nananalangin at kami po ay lagi pong humihiling na ipanalangin po ninyo para po kami ay lalong makahayong, makapaglingkod at pribilehiyo po yun ng bawat isa po sa amin na mapaglingkuran ng hari ng mga hari sapagkat ninais ng Diyos ng bawat isa po sa atin sa pamamagitan din po namin na makita po ninyo na ang nais po ng God ay ialay po natin ang ating buhay para sa Kanya. Dahil ang naisin po niya ay marami po ang maligtas sa pamamagitan po ng bawat isa po sa atin, sa ating mga pahayag, sapagkat sabi naman niya sa Kanyang salita na ayaw niya na ni isa man ay mapahamak. Kaya bilang kami po ay ipinapanalangin ninyo, kami din naman po ay nananalangin para sa inyo na kayo ay magpakalalim din, gumawa at magpakaseryoso sa gawain ng Panginoon sapagkat ito po yung pinakamabuting bagay na dapat na ginagawa ng bawat isa po sa atin. Marami tayong ginagawa na mga bagay pero ito po yung mabuting bagay na dapat gagawin natin na ihayag po yung Kanyang salita, ipakilala po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya salamat po sa pribilehiyo na ito at bagamat sabi nga po, hindi naman po ito madali pero nagagawa po natin dahil sa kalakasan at naisin na galing po sa ating Panginoon. Yun po ay meron po tayong lahat. Hindi po kami lang, tayo pong lahat. Sa Diyos po ang papuri. Marami pong salamat. Una kay Lord, pangalawa sa CCFI SPB. Patuloy niyo pong panalangin ang inyong lingkod dahil napakalawak po ng gawain. Hindi ko po alam kung saan ako dadalhin ng Panginoon sa mga darating na panahon kasi po meron po akong pangitain na ako po ay may pupuntahan. Kaya patuloy niyo po ako ipanalangin at thank you Lord na ako po ay nakasama sa church ng CCFI SPB. Pang finale po dapat. Yeah, I'm so blessed po. Salamat po sa inyo pong pag-ibig. Mahirap po maging pastor, very challenging po. At parang minsan, parang feeling mo, ang dami mong namimiss na sa family, sa mga kabataan. Pero, ano pa, minsan, pauwi na galing Kalaka, makikita ko, nagkape sila. Naiwan na naman. Pero, it's always fulfilling and it's a blessing po. Lalo na po, ibang-iba po, na dito po nakapag-pastor. Dito po tinawag ng Diyos. Kaya sobrang thankful po ako sa Lord. Minsan, may mga pagkakataon na parang, Lord, parang ang hirap na, pagod na ako. Pero, biglang kung kailan sumusuko ka na sa kalagitnaan ng iyong pag-iyak, biglang may magme-message, Pastor, papray po ganito, ganyan. Kailangan ko maging malakas. Ganun. Pero ang Diyos po natin ay napakabuti. Siya po ang nagpro-provide po ng security, ng lahat ng pangailangan, ng peace. At I'm so blessed po talaga dahil po ang dami niya pong pinapakita pa po at mas ginagang. Hindi ko po akalaing sa nangyari sa buhay ko, hindi ko akalain na makakatayo ako sa unahan ng ganitong mga tao para maging inspiration. Sana po nakaka-inspire ang buhay ko sa inyo. At dinala pa po sa Kalaka at ang dami pa pong mga gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po tayo sama-sama na maglingkod at magpagamit sa Panginoon. Ako po ay lingkod niyo po. Salamat po. Yes, challenging po ang pagiging pastor. Pero kung susunod ka sa Panginoon at dun sa lugar na tinawag niya para sa iyo, magsaswak talaga kayo. Swak naman, di ba?
Kaya papuri po sa Panginoon. Pagka nga nag-uusap-usap yung mga kapastoran, kahit sa Kalaka, kahit dito, laging kung meron lang yung paanuhan, yung payabangan ng mga membro, ay sa amin ganito, ay hindi. Yan. Hindi tayo papatalo dyan kasi alam natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos. And syempre, meron tayong mga kapartners, ang ating mga colleagues ko lang si Dad. no? Na patuloy na nagbibigay kalakasan, nakakatulong, nakaka-inspire na lalong maglingkod sa Panginoon. At salamat po sapagkat kayo yung flock na pinapahawakan ng Diyos sa akin. Thank you po. Ipagpe-pray po kayo ni Sister Fe. Isang pagpapasalamat po mula sa CCFI SPB Church. Ang aming pagbati ng taus-pusong pasasalamat sa kabutihan at dedikasyon na ibinibigay po ninyo sa bawat isa sa amin. Tunay na hindi matatawaran ang mga ginagawa ninyo para sa amin. Sinabi nga po sa kanyang salita, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Tayo po lahat ay tumayo at atin pong iunat ang ating mga kamay para po sa kanila. Thank you, Father God. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord. Tunay na pinagpala mo, Lord, ang buhay nila. Pinili mo sila, O God, upang mangalinga sa iyong mga kawan, O God. Salamat sa buhay ng bawat isa sa kanila, Lord God. Ganon din si Pastora Tessie, Lord God, na nasa malayong lugar. Patuloy mo po siyang pangunahan, i-guide, bigyan ng lakas ng katawan, Lord God, at higit sa lahat, ang pananampalatayang nagmumula sa inyo, O God. Ganon din sa bawat isa na nasa harapan namin ngayon, Lord. Tulungan mo po, Lord God. Kayo ang pumili sa kanila. Tulungan mo po sila, Lord God. Pinagpala mo na po sila, Lord God. I-bless mo po, Lord God, ng higit pa sa aming inaasahan, O God. Pagkalooban mo po sila ng kalakasan ng katawan, ng mahabang buhay, O God, ng katalinuhang nagmumula sa iyo. Lord, ang pagpapalang hindi masukat, ang ipagkaloob mo po sa bawat isa sa kanila. Lord God, bagamat mahirap ang pinagdadaanan nila, Lord, nariyan ang kapangyarihan at lakas na nagmumula sa iyo, na ibibigay mo po sa kanila, Lord God, katulad ng agila. Lord, hindi sila mapapagod. Salamat, O God, sa buhay na patuloy nilang ibinibigay sa iyo, Lord God. Ang dedikasyon na ibinibigay nila sa kanilang mga tungkulin, O God. Lord, ang dalangin namin, lubos-lubos na pagpapala, O God. Ikaw po ang patuloy na sumama, mag-ingat, pumatnubay sa kanilang mga babalakin at gagawin, Lord. Ito'y sa ikapupuri ng iyong iglesia, O God. Dahil kayo na aming God ay tapat, Lord, pagpalain mo po sila, Lord God. Ang lahat po ng ito ay binabalik namin ng may papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord! Isa nga muling palakpak sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Sa Kanya nagmumula ang lahat ng mga biyaya. Kaya papuri at pagsigaw ng pagdakila ang ibigay natin sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Binibigyan ka namin ng glory and honor, Jesus Christ. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit
Kanya nagmumula ang mga pagpapala. Sa iyo, Lord, nagmumula ang kagalingan, ang lahat-lahat. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming mga papuri, ang pagdakila sa iyo dakilang pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Lord. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Hallelujah! Yahweh, Hallelujah! Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago ang ating Diyos. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, we praise you, Father. We glorify your name. Praise you, God. Praise you, Yahweh. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong banal, salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa, O God. Salamat, Lord, dahil ang aming Diyos, O God, ay isang Diyos na pwede naming ma-experience. Isang Diyos na pwede naming maranasan sa aming mga buhay, O God. Lord, hindi ka lang pwedeng malaman, O God, sa aming mga isipan, O God, but Lord, pwede ka naming maranasan, O God. And we are grateful, O God. Dahil, Lord, hindi ka Diyos na madamot, O God. Lord, patuloy mong ipinaparamdam sa amin ang iyong napakalawak at napakalalim at masaganang pag-ibig, O God. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpakita sa amin ng pag-ibig, O God. Na siyang dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay merong relationship, O God, sa iyo, O God. Hindi dahil sa aming mga potentials, hindi dahil sa aming mga talino at galing, O God. Dahil, Lord, kahit isik namin ang isik ang buong mundo, O God. Lord, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, wala kaming mapapala, O God. Thank you, O God, for your love. Thank you, O God, for this relationship, O God, that we have with you, O God. Thank you, Jesus Christ, for giving your life, for dying on the cross, O God, so that we can experience God. Salamat, Panginoon. Dahil, Lord, Ikaw ang bumaba, O God. Ikaw na Diyos sa mga Diyos at Hari ng mga Hari ang siyang naparito, O God, para ipa-experience sa amin kung ano yung pag-ibig mo, para iparanas sa amin kung sino ka, kung gaano ka kadakila at yung pag-ibig mo, O God. Kaya, Lord, hindi namin palalagpasin ang bawat araw, bawat minuto ng aming mga buhay, O God, nang hindi ka namin nararanasan, Panginoon. Kaya, Lord, sa anumang pagkakataon, O God, sa anumang sitwasyon, O God, nawa
Ikaw nga lang, Panginoon, na maging Diyos at sentro ng aming mga buhay. Na Lord, na maging sa aming mga pains, sa aming mga pagsubok, O God, we know, O God, na meron kang layunin, O God, at Ikaw lamang, Panginoon, ang mag-glorify sa aming mga buhay. We thank you, O God, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nangiiwan, Ikaw ang Diyos sa palaging nariyan, O God, sa bawat isa. Thank you, God, for this beautiful Sunday service, O God. Salamat, Panginoon, dahil sama-sama kami nakapagpupuri sa iyong pangalan, O God, at patuloy mong ipinadarama sa amin ang iyong banal na spirito na kumikilos sa aming kalagitnaan, O God. Sa iyong salita, sa aming pag-aawitan, sa aming pag-aabutan ng aming mga kamay sa isa't isa, O God. Patuloy mong ipinapakita sa amin, O God, na Lord, bagaman kami, Panginoon, ay magkakaiba, O God, kami po ay nanggaling sa iba't ibang mga backgrounds, O God. But Lord, we are coming together to worship you, O God. We're coming together to serve one God, and that is you, O God. Kaya Panginoon, we're grateful, O God, to be part of this family, O God. Kaya Panginoon, kami Panginoon ay patuloy at patuloy na makikisali, makikiisa sa pagtaas ng iyong pangalan, O God. Salamat Panginoon sa iyong mensahera na tumayo sa aming harapan, O God. Patuloy niyo siyang pagpalain, pagalingin sa kanyang mga sakit at karamdaman. Si Pastora Sharon, Panginoon, na inyo pong mas patatagin, Panginoon, physically, O God. At patuloy niyo siyang gamitin pa, Panginoon, sa maraming kaluluwa, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa ng mga nagpagamit, O God, sa iyo. Sa bawat isa, O God, na patuloy na binibigay ang kanilang time and effort, O God, para, Lord, ikaw ay papurihan at paglingkuran ang church na iyong pinili, O God. Salamat, Panginoon. Kaya, Lord, kami po ay sama-sama na maglilingkod, magkakaisa, Panginoon, sa pagsulong at paglayon, Panginoon, ng iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, kami po ay magliwanag as we leave this sanctuary, O God, sa aming tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga schools, at saan mo man kami dalhin, O God. Lord, makita ng mga tao sa paligid namin na truly, O God, meron kaming Diyos na na-experience namin sa aming mga buhay. Na Lord, yung aming experience, O God, with you, O God, maramdaman nila yung pag-ibig, ma-experience din nila yung light, yung salvation, yung power mo, O God, through our lives, O God. Kaya po kami po ay kasangkapanin mo, Panginoon, at gamitin mo for your glory. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. For 1 minute, hilingin natin yung ating mga heart's desire sa Kanya, mga personal prayers. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa pag-ibig mo sa amin. Sa iyo namin itinataas ang papurit pagsamba. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. And the baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you, so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's children say, Amen.